Ang nasa gitna ka ng malaking problema. Ang mga salitang sinabi ng mga kasamahan ng dalawang pinuno ay nagpapakita ng dalawang magkaibang pananaw. Ang kasamahan ng unang pinuno, ang dating pinuno ay tama. Ang toda ay kailangang maging makapangyarihan. Kailangan nating magtipon ng pera, kahit na ito ay mga hulugan ng paggamit ng mga pondo para sa mga bagay na hindi natin kailangan at pansarili natin. Ang paniniwala niya, ang toda ay dapat na magkaroon ng maraming pera, kahit na nangangahulugan ito ng pagwawaldas sa mga bagay na hindi mahalaga. Ang layunin niya ay ang kapangyarihan, at ang pagiging makapangyarihan ay nangangahulugang mayaman. Ang salitang ipansarili natin ay nagpapahiwatig na ang pondo ay gagamitin para sa kanilang mga sariling kapakanan, hindi para sa kapakanan ng lahat. Ang kasamahan ng ikalawang pinuno, hindi ako sang-ayon. Ang mga pondo ng toda ay hindi dapat gamitin sa mga walang kwentang bagay. Kailangan nating mag-ingat sa bawat piso na ating kinikita. Ang pera na ito ay para sa ating lahat, para sa mga panahon ng pangangailangan. Ang paniniwala niya, ang pera ng toda ay dapat gamitin para sa ikabubuti ng lahat, hindi para sa sariling kapakanan. Ang pangangalaga sa pondo ay mahalaga, at ang pera ay dapat gamitin sa mga panahon ng pangangailangan, tulad ng mga sakuna o mga problema ng mga miyembro. Ang tanong, sino ba ang tama? Sino ang mas nararapat na mamuno sa toda? Ang pera ba ay para sa mga pangangailangan ng mga toda, para sa ikauulad neto, o para sa paglustay ng wala naman kahulugan? Ang tanong ay nagpapakita ng dalawang pananaw, ang pagiging makapangyarihan at mayaman, o ang pagiging matulungin at responsible sa pera. Saan ka lulugar? Ang desisyon ay sayo. Sino ang mas makakapagbigay ng kapakanan sa toda? Ano ang iyong mga halaga? Ano ang iyong mga paniniwala? Ang pagpili ay mahirap, pero ikaw lang ang makakasagot sa iyong sarili. Hinihikayat kita na mag-isip ng malalim tungkol sa mga pangangailangan ng toda at ng mga halaga na iyong pinapahalagahan. Good luck sa iyong desisyon.